Patay ang isang lalaki matapos umanong suntukin ng kanyang kaibigan at kapitbahay sa Barangay Poblacion Ward 3 sa Minglanilla, Cebu. Ayon sa pulisya, hindi nagustuhan ng suspect ang biro sa kanya ng biktima na humantong sa panununtok nito. Ayon sa lola ng biktima, namilipit sa sakit ng ulo noon ang kanyang apo hanggang sa natagpuan na lang siyang walang buhay. Inirekomenda ng pulisya na isailalim sa autopsy ang labi ng lalaki para malaman ang kanyang ikinamatay. Tumanggi magsalita sa harap ng kamera ang suspect. Ayon sa kanyang misis, nagsisi na siya sa kanyang nagawa. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos mahulihan umano ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng marijuana. Balitang hatid ni James Agustin. Nakabalot sa packaging tape ang mga pinatuyong dahon ng marijuana habang nakalagay sa resealable plastic ang mga Cusho high-grade marijuana na nasabat ang mga operatiba ng Novaliches Police Station sa bahay na ito sa Barangay San Agustin, Quezon City. Inaresto ang 33 anyo sa lalaking may-ari ng bahay na siyang target ng bypass operation matapos mabilhan ng droga ng pulis na nagpanggap na buyer. Ilang buwan din namin minanmanan tong suspect kasi nagpalipat-lipat po siya ng tirahan. Medyo mailap po kasi siya eh. Kaya hindi namin siya agad nakuha. Sa kabuuan nakuha ang mahigit 420 gramo ng kush, mahigit 11 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana at mahigit 2 kilo ng liquid marijuana na nagkakahalaga na mahigit 2.4 million pesos. Ayon sa pulisya, ang liquid marijuana ay nilalagay sa mga disposable vape cartridge. Inaalam pa ng mga otoridad ang source ng droga. Ang area of operation niya po ay dito sa Novaliches lang din. At ang mga kadalasan o karamihan sa mga parokyano niya ay mga kabataan. Itinanggi ng suspect na nagbebenta siya ng marijuana. Wala raw nakuha ang droga sa kanya. Hindi pa ako nagbebenta po. Hindi pa totoo po yung sinabi ko. Ano participation mo? Wala po akong kinalaman po. Sa iba yung droga na nakuha? Hindi po. Sinampa ng suspect na reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Hindi lang show, the game must go on din sa isang pickleball court sa Coronadal, South Cotabato. The lights are out dahil nawala ng kuryente sa gitna ng laro. In naman ang pagiging mapamaraan ng magkaibigang naglalaro ng pickleball. Gumamit sila ng cellphone flashlights para tuloy ang hampasan ng mga paddle. Ang eksena para tuloy silang mga ninja na naglalaro sa dilim. Hindi na nakunan sa video na bumalik din ang kalaunan ang kuryente. Patay ang isang motorcycle rider sa karambola ng 7 sasakyan sa Pulumulok, South Cotabato. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng preno ang isang truck sa pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Poblacion, dahilan para mabangga nito ang biktimang rider. Dead on arrival po siya sa ospital dahil sa tama sa ulo at katawan. 3 kotse at 2 iba pang motor ang nabangga ng truck. 7 sasakay ng mga ito ang sugatan. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck na walang pahayag. Hinihintay pa kung sasampahan siya ng reklamo ng mga kaanak ng nasawing rider. Bantay panahon na po tayo. Makakapanayan po natin live si Grace Castañeda, weather specialist mula po sa Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga din po, Ma'am Connie, at sa ating po mga taga-subaybay. Ma'am, nananatili bang mataas yung tsansa ng binabantayang LPA na maging bagyo at pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility? Yes po, sa ngayon, nasa medium chance of development itong LPA na nasa labas pa ng ating area of responsibility. So kapag sinabi po nating medium chance is likely po or mataas na yung chance nito na ma-develop into a tropical depression within the next 48 hours. Ano-ano ho mga lugar ang magiging maulan kaya ngayong linggo? At posible ho bang magtagal yan hanggang next week pa? Posible po itong magtagal sa loob ng PAR hanggang next week dahil ina-expect po natin yung entry niya ng PAR is between Friday or Saturday or sa weekend pa for this coming weekend. And nakita po natin wala tayong landfall scenario for this weather disturbance but posible po na ito yung mag-trigger ng habagat po natin. So expect po natin sa mga susunod na araw patuloy po na magiging maulan for most areas ng Mindanao and by early next week naman po possible po sa western section po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
At dito po sa Metro Manila, ano ho ang magiging lagay ng panahon natin ngayong linggo? Sa ngayon po dito sa Metro Manila, ngayong araw and the next 4 days or ngayon pong linggo, generally is halos same pa din po yung panahon na ating mararanasan for today. Partly cloudy to cloudy pa rin po tayo, mainit at maalinsangan pa din po yung panahon natin, and pagsapit po ng hapon at gabi, nandun na yung mga biglaang pag-ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. At posible pa rin ho ba yung dalawang panibagong LPA bago matapos ang buwang ito? Sa ngayon po, hindi pa rin po natin inaalis yung possibility nung dalawang low pressure area sa loob po ng ating PAR. Yung isa po yung nakikita po natin is ngayon wala pa po siyang development or cloud cluster pa lamang po siya. But for now po, itong mas defined po itong minomonitor natin ngayon sa labas na PAR na papasok po sa loob ng ating area of responsibility ngayon pong weekend or ngayong buwan po ng Mayo. At gaano na ho ba tayo kalapit sa panahon ng tag-ulan, ma'am? Ngayon po, mostly ngayong katapusan ng May, next week po yan, or yung pagsisimula po or first half ng June, nandun na po natin nakikita na magsisimula yung onset ng ating rainy season maging ng habagat. So, expect po natin, sobrang lapit na po nga natin dito sa panahon ng tag-ulan, lalong-lalo na yung for the western sections ng ating bansa, kasama na dyan po yung Metro Manila, kaya naman paghahanda po para sa ating mga kababayan. Yung pong El Nino phenomenon, meron ho ba tayong update tungkol dyan, ma'am? Yes po, with El Nino naman, nakikita natin na as monitoring po is 79% pa rin yung chance na magkaroon po tayo ng El Nino sa June, July, August po na buwan, or mapunta po tayo sa El Nino condition. So, likely po siya na mangyari na maging nasa El Nino condition po tayo sa mga susunod na buwan. Kaya expect po natin na for eastern side of the country mostly, nandun po yung below normal rainfall natin, saka yung warmer conditions. But on the western side, kasama na po dyan yung Metro Manila, kapag nag-onset na po tayo ng El Nino, na kasabay din ng habagat season po natin, expect natin mas magiging enhanced yung mga rainfall po natin for the western sections of the country. Okay, dun sa mga sinasabing babala nga, kasi parang marami ho ang nalilito, 'di ba? Sabi nga pagka El Nino, tagtuyot, pero marami rin ho mas malalakas na bagyo ba tayong aasahan dahil nga na-enhance pa ho nitong habagat? In terms naman po dun sa bagyo, yung sa intensity po, saka yung number of TC natin, kapag tuwing El Nino po or nasa El Nino condition tayo, fewer po or mas onte yung ating mga tropical cyclone. But kapag po nakarating na yung ating, since warmer po yung ocean natin, yung sa Pacific, kapag po siya nakarating na dito sa atin, sa banda sa ating area of responsibility, is mostly intensified na po yung mga bagyo natin. So pwedeng fewer siya, pero mas malalakas po yung mga bagyo na maaari pong pumasok dito or mabuo dito sa loob ng ating area of responsibility. And in terms naman po ng rainfall, sa other side naman po, yung sa western section, due to habagat, possible din na enhance po yung mga pag-ulan natin. So, mas dapat tayo magbantay pala, kapag dating po nitong sinasabing El Nino sa ating bansa. Marami pong salamat. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat. Yan po naman si Ms. Grace Castañeda, ang weather specialist mula po sa Pag-asa. Mainit na balita, nadagdagan ang bilang ng patay sa pagguho ng gusali sa Pampanga. Pahirapan ang paghahanap sa manawawala dahil sa lalim ng guho. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, abot na sa 4 ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali dito sa Angeles City, Pampanga. Nakasentro ang rescue at retrieval operations ng mga tauhan ng BFP, CDRMO at iba pang ahensya ng gobyerno sa paanan ng gumuhong gusali. Dito kasi naituro ng mga K9 units ng Philippine Coast Guard ang lokasyon ng ilan sa mga pinaghahanap na construction worker. Kaninang alas 10:30 ng umaga, nakuha ang bangkay ng isa umanong vendor na nagtitinda sa gilid ng construction site. Ang 3 mga labi na unang nakuha sa gumuhong gusali, nadala agad sa ospital ng Angeles. At ang ilan sa mga labi, kinuha na ng kanilang mga kaanak simula ngayong araw. Malaking problema para sa mga rescuer ang sobrang lalim ng lokasyon ng mga biktima at ang naglalakihang biga at konkretong poste ng gusali na nakapatong-patong o nagkanda patong-patong.
Ilan sa mga kaanak na mga nagtatrabaho sa site ang nagpunta rito kanina sa pag-asang mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang natatanggap na update. Sa opisyal na tala ng mga otoridad, 4 ang patay, 16 ang nawawala, o 17 pala no, ang nawawala at 26 ang na-rescue. Sa bilang ng mga na-rescue, 10 ang nadala agad sa ospital. Samantalang Rafi, dumating dito pasado alas 11 ng umaga si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Angeles City Mayor Jojo Lasatino para makausap ng personal itong mga na-rescue at yung mga kaanak ng mga nasawing construction worker. No? Nangako ang kalihim na magbibigay ng tulong pinansyal at iba pang pwedeng tulong na ibigay ng gobyerno dito sa mga biktima. At syempre inikot din nila ang construction site kung saan magsasagawa nga raw ng investigasyon pagkatapos ng matapos na o mag-wrap up na itong rescue and retrieval operation sa incident site. Rafi. Chino, yung 17 pinaghahanap pa, puro construction workers ba ito? At tama ba na rescue operation pa rin ito at hindi pa retrieval lamang, Chino? Yes, ang deklarasyon ng local government unit ng Angeles City ay ito'y isang rescue operations pa, no? Bagamat alam naman natin nakakakuha na nga sila ng mga labi ng mga biktima, no? Pero ang official stance or posture ngayon ng ating mga rescue units dito mula sa BFP, Coast Guard at iba pang mga agencies ay this is still a rescue operation at palagi, no, gabi-gabi parang may ginagawa silang scanning dito, thermal scanning para malaman kung meron pang mga warm bodies at kung maaaring mag-indicate o magbigay ng posibleng lokasyon nitong mga survivors pa sa ilalim ng ilang palapagtong gusali na gumuho. Alam natin, Chino, nandyan din yung MMDA at meron silang mga equipment, hindi ba, Chino? Kumusta yung Yes. kanilang operasyon dyan, Chino? Yeah, we are made to understand, Rafi, na yung mga heavy equipment to move yung malalaking bahagi nitong gumuhong gusali ay in reserve pa siya, no? Hindi pa ginagamit dahil, alam naman natin kung heavy equipment ang sasalang na, wala na talagang possibility na may mabubuhay pa sa ilalim kasi pag nag-shift yung malalaking tipak nitong building, maring maipit yung kung may buhay pa sa ilalim ng rubble, no, or debris. So ang official posture ngayon at official operations ay it's still a rescue operation kaya hindi pa nagagamit itong mga naka-standby na malalaking cranes at equipment ng MMDA. Rafi. So talagang mano-mano pa yung sinasagawang paghahanap. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. New project alert para kay Will Ashley. Excited na raw si Will na bigyang buhay ang kanyang karakter sa upcoming drama comedy Kapuso series na Delivery Boy. Ididirik yan nina Dominic Zapata at Adolf Alex Jr. Makakasama ni Will sina Eric Quizon, Meryl Soriano, Kim P. De Leon. Nariyan din sina Angeli Sanoy, Johara Sayo, Yasser Marta, Vince Maristella, Mikoy Morales at iba pang Kapuso artists. Abangan yan sa GMA Afternoon Prime. Iginit ng LTFRB na ang mga operator na may obligasyon na magbigay ng bayad sa kanilang mga driver sa ilalim ng Service Contracting Program. Sa panayam sa Super Radio DZBB kay LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr., ang mga operator ang nakakontrata sa programa at hindi ang mga driver. Nabayaran na raw nila ang mga biyahe na naaayon o maayos na na-transmit sa kanila. Target naman nilang matapos bayaran ang mga not properly transmitted na biyahe ngayong buwan. Nauna lang sinabi na ilang driver na ilang linggo na silang hindi nakakatanggap ng bayad para sa service contracting program ng gobyerno. Mahigit 2,000 pamilyang nasunugan sa Binondo, Maynila ang makakatanggap po ng iba't ibang assistance mula sa gobyerno. Inanunsyo po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Delpan Evacuation Center kung saan pansamantala silang manunuluyan. Tig 10,000 piso ang matatanggap nila mula sa DSWD sa pamamagitan po ng assistance to individuals in crisis situations. Tig 30,000 piso naman mula sa National Housing Authority na maaaring pambili sa mga materyales panggawa ng bahay. Ayon sa ilang beneficiaries, malaking tulong ito para makabili sila ng mga kailangan nila para makabangon muli.
Kahapon, linggo nang masunog ang residential community sa Parola Compound sa Binondo. Sama-samang tumakbo ang ilang sundalo, pulis at iba pang uniform personnel sa isang fun run sa Taguig. Para yan sa Akbay Dagat Run for the Reefs sa Fort Bonifacio Army Headquarters kahapon ng umaga. Bahagi yan ng paggunita sa 60th anniversary ng Armed Forces and Police Mutual Benefit Association Incorporated o AFP-MBAI. Bukod sa pangangalaga sa kalusugan, sinabi ng AFP-MBAI na layunin ng fun run na suportahan ang pangangalaga sa mga bahura at dagat ng Pilipinas. Ang AFP-MBAI ay isang organisasyong nagbibigay ng seguridad at tulong pinansyal sa mga membro nitong uniform personnel at kanilang mga pamilya. Totoo ba to? Karamihan daw sa mga lalaki ay hindi showy sa emotions. Hindi naman siguro. Meron din meron mga din. luhain. Ayan. Pero ibahin nyo raw ang ating tampok ng mga ito, mga tito sa Bohol. Oo. Ito naman, umaapaw ba naman ang kilig sa love story ng kanilang pamangkin? Ba? You're not gonna see anybody just than me. Ayan o. Uy! Very animated ang reaksyon ni na Tito Lawrence, Bernard at Patrick. May napanganga, flex ng muscle at pasway-sway pa ng paa. Oy. Yan ay matapos i-reveal ng Nepalese na si Ashish ang take-up line sa kanilang Pinay pamangkin na si Aika. Talaga namang napa-shish sila sa sweet revelation. Mukhang secured na ang pogi points ni Ashish, hindi lang kay Aika, pati na rin kina Angkol. Idamay na rin ng netizens dahil mahigit 6 million na ang views ng video. Trending! Akala mo, mga siga. Yung pala talagang kiligin. Baka matagal na lang hinihintay Oo na nga. magka-love life ang pamangkin. Why not, 'di ba? Basta ganyan naman ang pagmamahal. Correct.